Diretso sa sikmura, bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Magandang umaga! Narito ang mga balita ngayong araw. Ambulansya sumalpok sa toll gate sa SLEX 3. Patay! Lalaki pinakulong ng ka-live-in dahil sa pambubugbog. Mga batang snatcher na nambibiktima sa mga driver at mga naglalakad sa kalsada huli sa kamera ng News 5. Mga tips kung paano proteksyonan ang inyong mga alagang hayop sa mga matitinding paputok ngayong bagong taon, ihahatid namin. At ang mga hula para sa bansa, ekonomiya, negosyo at sa love life ni Pinoy sa papasok na 2011 alamin. Mga kapatid, ingat sa pagsakay-sakay nyo sa mga bus. Kalaboso ang isang ininalang miyembro ng Ipit Gang sa Pasay kagabi. Ang kanilang modus sasamantalahin ang siksikan sa bus at saka dudukutan ang kanilang napiling target. Nagbabalita si Alexa Reyes. Sa presinto imbes sa bahay ang diretso ni Rodel Nunez para ipagbigay alam ang pandurukot sa kanyang cellphone kagabi. Kwento ni Nunez, pasado alas 9 nang sumakay siya sa bus na biyaheng Baclaran kung saan tayuan at siksikan ng mga pasahero. Pero maya-maya pa, ginit-git na raw si Nunez ng sospek na si Norberto Policarpio. May bumangga sa akin, may nag-ipit din sa akin patong puntang sa may salamin ng bus. Ilang minuto lang, naramdaman na lang ni Nunez na wala na ang cellphone sa kanyang bulsa. Doon rin niya napansing bumaba ang lalaking gumit-git sa kanya. Napag-alaman din na sa parehong bus, isang pulis din ang nadukutan ng sospek. Inamin naman ni Policarpio at ibinalikan tinangay na cellphone sa parak. Pero pagdating sa presinto, itinanggi niyang dinukot niya ang cellphone ni Nunez. Wala po akong kasalanan, te. Wala po akong kasalanan. Kakasuhan pa rin ang theft si Policarpio. Sa talaan ng Pasay PNP, 4 na ang nai-report na kaso ng pandurukot ngayong Disyembre dahil sa parehong modo sa mga bus. Alexa Reyes, News 5. Naaktuhan ng News 5 ang pambibiktima ng isang grupo ng kabataan sa mga taxi driver sa QC. Ang kanilang modus, manlilimos ng pera ang isang bata sa kasasabayan ng pagnanakaw ng kanyang kasabwat. Nagbabalita si Erwin Tulfo, exclusive. Sa surveillance video ng News 5, kitang-kita na pawang mga nakasuot ng kulay itim ang mga menor de edad na ito. Ang isang kasamahan nila tumatakbo papalapit sa target na taxi na hindi nakalak ang pinto. Kapag nakuha ng atensyon ng tsuper, agad lalapit naman ang isa pang kasama at dito niya hahablutin ang kahit anong pwedeng pakinambangan sa loob ng naturang sasakyan. Diyan sa Guadalupe, yung palusong doon na yung pababa, papunta ka ng Mega Mall. Mayroon dyan mga kabataan na dyan sa gitna ng island. Sa island yan, yung 500 lang ang nakuha. Eh pag siyempre sasara mo dito dahil binuksan dito eh. O pag sinara mo, ay attention mo dito, hindi dito. Kapag maluwag ang kalsada, mga naglalakad sa overpass naman ang kanilang puntirya. Puwersa ang hihinga ng limos at kukuyugin na nila ang mapipiling biktima. Aminado ang mga otoridad na matagal na nilang sakit ng ulo ang mga batang lansangan. Pero kahit pa madakip sila, hindi sila pwedeng kasuhan dahil ito ang nakasaad sa batas. The problem is, marami na kaming operation dito na nakuha. Tina-turn over namin sa Makati Social Welfare Development. Then afterwards, release because of minor nga to. So, yung batas naman natin pagka minor ka, hindi ka pwedeng ikulong or what Kaya ito nagiging handicap namin dito. Matapos mapanood ang aming surveillance video, agad ikinasa ng Makati Police at barangay officials ang isang operasyon. Huli sa aktong nambibiktima pa ang mga kabataan nang dumating sa kahabaan ng EDSA ang mga otoridad. Agad silang kumaripas ng takbo, pero kaagad namang nasukol ang siyam na menor de edad. Nakatakas naman ang iba pa nilang kasama. Na-recover sa mga batang ilang plastic na solvent na ginagamit daw nila bago isagawa ang pagnanakaw. For almost 3 months, sustain yung operation namin dito. Actually, hindi naman kami remiss Dito sa trabaho namin, there are already a series of complaints. In fact, it was even published in the news clippings. Diretso sa DSWD ang siyam na bata. Erwin Tulfo, News 5.
Aminado rin ang modus ng isang kawatan na manloloko ng mga gustong magpulis sa isang entrapment operation sa QC. Kapalit daw ng pera ang pangako ng suspect na mabilis na proseso ng kanilang aplikasyon sa PNP. Nagbabalita si Ryan Ang. Nahihiyang humarap sa kamera ang lalaking ito dahil sa ginawa niyang panloloko sa mga nangangarap na maging pulis sa Barangay Tatalon sa QC. Kinilala ang suspect si Laine Flores alias Don Don. Kwento ng biktima si Cedric de la Cruz, hiningan umano siya ng pera ng suspect kapalit ang paglakad nito sa aplikasyon niya sa pagpasok sa PNP. Pero hanggang ngayon, wala pa rin daw nangyayari. Sana humihingi sir ng uli ng pera para sa dagdag na proseso sa pag-apply sa PNP. At dito nga sir, nagduda na itong ang ating complainant na si Cedric de la Cruz, nagpunta sir dito para humingi ng assistance. Dahil sa reklamo ni de la Cruz, nagsagawa ng entrapment operation ang mga pulis. Nahuli ang suspect sa isang donut shop na makipagkita ito sa biktima. Walang lusot ang suspect dahil nakuha sa kanya ang 1,000 pisong marked money. Ayon sa mga pulis, nagpakilala pa ang suspect na isang dating operatiba ng Napolcom. At sila hinihingan ng pera. At sinabi nito na sinabi sa kanila na kung hindi sila magbibigay ng pera, hindi na sila magiging pulis. Dahil siya ay empleyado dati ng Napolcom at marami siyang kakilala sa Napolcom at siya ay ma-impluwensyang tao. Pero, nang tanongin ng suspect, driver lang pala siya noon sa Napolcom. Hindi ko po alam bakit ako hinuli. Wala po akong tinatanggap na pera. Wala po sa akin wala po akong tinanggap. Dismayado naman ang mga polis sa nabistong modus, lalo na't imahe nila ang nakasalalay dito. Medyo nakakalungkot lang sir. Para kumita ng pera sir, pulis pa sir ang ginagamit niya sir. Ryan Ang, News 5. Malamig ang pagsalubong ng bagong taon ng isang mister sa Caloocan matapos siyang iparesto ng sarili niyang ka-live-in dahil daw sa pangmamaltrato. Ang punot dulo ng panakit, selos. Nagbabalita si Carla Lim. Napaiyak na lang ang lalaking ito matapos siyang ipakulong ng 4 na taong ka-live-in kaninang madaling araw. Pinagsasampal daw kasi siya nito, hinampas ng tabo sa muka na nagdulot ng mga pasa at binato pa raw siya ng magsabinte. Ang dahilan, matinding selos. Aminado naman ang sospek na si Gary sa bintang na pananakit sa kinakasamang si Sonny. Hindi pa rin ako nipag-iwalay mga anak. Nakamahal ko siya. Napatawanan niya ako sa nagawa ko. Dala na selos ko. Bukod sa umano'y pangangaliwa ni Mrs., na-insulto rin daw si Gary dahil nalaman niyang shoplifter daw ang kalaguyo ni Sonny. Buwelta naman ni Mrs., laging lulong sa droga si Gary, kaya madalas nilang pag-awayan ang isyu sa umano'y lalaki niya. Daldal siya ng daldal. Lumalabas ka tuwing madaling araw siguro. Ka na kasi kang pokpok ka kasi, ganun ka, ganun. Sabi ko, Gary, tinanggap mo ko kung anong karanasan ko, kung anong nakaraan ko. Tinanggap mo ko. Nagkadalawa tayong anak. Kung ganyan ang isip mo sa akin, sabi ko sa kanya, para walang gulo, iwanan mo na lang ako. Sa huli, nagmakaawa si Gary sa ka-live-in na patawarin siya. Pero si Sonny, disidido raw kasuhan ang kinakasama. Carla Lim, News 5. Sabi nga magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Nasampulan nga niya ng isang batang nakasira ng computer at sinaktan daw ng naalimpungatang may-ari ng shop. Nagbabalita si Catherine M.